Nako, heto na mga kababayan, nakarma na. Executive Secretary Recto, wala nang takas sa palasyo, di nakapagpigil si Baka sa pwesto. Abayan po mga kababayan ang ating alamin sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga karbi natin, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po at eto nga. Bago po natin i-play yung video mga kababayan, ito pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na mga balita dito po sa social media. Aba, mga kababayan, na insulto pa ang House of Representatives, no? Itong mga nasa Injustice Committee. Ayon po kasi dito kay Ortega, balitang pagbabayad sa mga congressman para sa impeachment, isang insulto sa committee ni Luestro ayon kay Ortega. Aba, sila pa talaga ang may ganang ma-insulto. Ha? Paano pala kung totoo yan mga kababayan? Kung totoo yan, di ba, sabi nga ng 18 Marines, bawat hearing, milyon mga kababayan ang ginagastos. Bawat hearing ng mga investigasyon against BP Sara. So ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol po dyan sa sinasabing na insulto ang komite ni Luestro. Sabi po dito ni Bart Torres, bato-bato sa langit ang tamaan, magre-react talaga. Ayan na, nag-react na nga sila mga kababayan. Siguro ko ay tinamaan. Ayan, ito po mga karibin natin, na-insulto rin pala ang mga buhaya. Sabi po ni Aris, no, nai-insulto rin pala ang mga buhaya. Ayan mga kababayan, isang insulto o isang paldo. I think yan, buhaya mga kababayan, no. Paldong-paldo na naman ang mga buhaya mga karibin natin sa kanilang mga malagramang hearing dyan po sa House of Representatives. Speaking of insulto, ito talaga mga kababayan ng isang sampal sa pagmumuka ng House of Representatives, no, ng Kamara. Ito po mga kababayan, dahil kung sa kanila, kung sa House Committee on Injustice hindi po umattend si BP Sara, aba, ito po ang balita mga kababayan, BP Sara handang humarap sa Senado kung matuloy ang impeachment trial. Ayan na, isa po itong insulto at malaking sampal sa mga pagmumuka nila Luestro. Bakit? Hindi kasi sila sinipot ni BP Sara. Ikaw ba naman? Yung mga membro mo, halos lahat, kulang na lang balatan ng buhay si BP Sara kung a-attend, no? Sa tingin pa lang gusto nang patayin, di ba? O a-attend ka pa ba? Siyempre hindi na, kasi masyado na po silang bias. Isa pa pong nakikita natin mga kabayan kung bakit the best itong gagawin ni BP Sara na umattend dito po sa Senado, dahil maipagtatanggol na po niya at ng kanyang mga abogado ang kanilang ang BP Sara mga kababayan, no? Kasi yun po ang pinagkaiba no, ng House of Representatives, kasi hindi nila maipagtanggol si BP Sara. Kasi ang pwede lang magsalita ay yung mga miyembro lang ng Injustice Committee ni Luestro. Diba? Dito, fair play na po ito mga kababayan para kay BP Sara, sapagkat pwede na po nilang ipagtanggol si BP Sara dito po sa Senado. Ito pong naging komento ng ating mga kababayan tungkol dyan. Sabi po ni Harold, nako, haharap kaya? Haharap yan mga kababayan, nagsalita na no? Sabi po ni Ralph, ever since wala pang hinarap na rule of law ang topic sa TikTok lang. Talaga ba? Baka hindi ka nanonood ng mga nakaraang hearing ng 19th Congress. Hinarap po sila ni BP Sara, pero anong ginawa nila? Binastos lang nila si BP Sara. Di ba? Hindi siya pwedeng hindi humarap, malamang. Di ba? Sabi po yan ni Benjamin. Bilisan na kasi, iakyat na kasi sa Senado. Sabi po ni Jane Tagwalan. Totoo. Dapat noon pa ano na yan pinasa na yan sa Senado para doon na po pag-usapan. Ganun din naman pinatagal lang mga kaubayan, di ba? Sabi naman po dito ni Jessa, sabi niya lang yan, ang totoo niyan, marami nang naka-schedule na ribbon cutting si Sara. Saan mo nakuha yan, di ba?
Oh, ganyan din ang sinabi niya noon, pinagmalaki pa niya na bloodbath pero anyari. Ha ha ha. Wag na natin sagutin yan, mga pambobo ang mga komento dito mga kabayan, no? Oh. Harap dahil nandun ang mga chinator. Naka hindi makakarbi natin dahil makakapagsalita na sila, di ba? Malaya na po silang maipagtanggol ang kanilang sarili, kumbaga. Sa House of Representatives, mahirap mong ipagtanggol ang iyong sarili, mga kabayan. Oo. Sabi po dito mga karib natin ni Armando na Nali, ang lagay pa lang yan ay umaasa pa rin ang kampo ni Lustay na hindi matutuloy ang impeachment sa Senado at umaasa na pa rin ma-save ng Supreme Court. Nako. Yan. Ang lagay din ay mukhang umaasa kayo na talagang mai-impeach ninyo si BP Sara. Di ba? Kung ngayon pa nga lang nahihirapan na kayo na i-kumbinsi, na makumbinsi mga kabayan, yung mga kasamahan nila dyan sa House of Representatives, no, na bumoto for impeachment ni BP Sara. Kasi yung mga boboto dyan, mga kabayan, alam na po natin no? Binisto na po na mayroon po silang karagdagang budget pag bumoto. Yun ay kung iboboto pa rin sila ngayon, di ba? Ngayong alam na nila na pagdating po ng 2028 ay posibleng Duterte po, mga kabayan, ang maging presidente. Ang nakikita ko po ngayon dito sa House of Representatives, nagkakaroon po sila, mga kabayan, ng malaking dilema sa kanilang mga pagdidesisyon ngayon, mga karibin natin. So anuman po ang maging desisyon ng House of Representatives, mga kababayan, ay aabangan po natin kung ito ba ay matutuloy sa Senado. Dahil excited na rin po, mga kababayan, itong si Soto. Sabi po ni Soto ay malamang yung fourth with ay kinabukasan magi-start agad sila, mga kababayan. So marami na po excited patungkol po sa impeachment ni BP Sara, pero ang kalagayan po ng ating bansa ay patuloy na lumulubog. Sino kaya ang makapapansin nito, no? Sa mga congressman, sa mga senatong, sino kaya ang makakapansin, no? Na sa kabila ng ginagawa nilang impeachment kay BP Sara ay patuloy namang nasisira ang ating bansa dahil sa pagbagsak ng ating ekonomiya at punong-puno na po ang utang. Yan, mga kababayan, malaking-malaki na pong utang ng Pilipinas, bagsak ang ekonomiya. Paano pa tayo makakabayad nito? Yan po ang ating aabangan kung anong solusyon na naman ang pwedeng gawin po ni President Bongbong Marcos Jr. Ayan, mga kababayan, ano po ang inyong opinion dyan? Just comment down below at eto, pasadahan na po natin yung video patungkol po kay Recto. Pasok ka. Ito ang nakakagulat, viral na trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang kaya pala todo pagtatanggol ka sa kasalukuyang Pangulo dahil ginagamit mo pala ito para mapabango ang iyong pangalan sa sambayan ng Pilipino. Ito na yung solusyon na marami sa ating mga kababayan matapos niyang pumutok ang balitang walang pagdadalawang isip at buong tapang na nilabas si Batangas 1st District Representative Leonardo Ligada Laviste ang baho ni Executive Secretary Ralph Recto kung saan nilagyan pala niya ng tatak ang bigas sa pinamimigay ng gobyerno sa sambayan ng Pilipino. Dahil nga dito ay marami sa ating mga kababayan na gagalit dahil ayon sa kanila ay wala di manong karapatan si Ralph Recto na lagyan ng tatak ng kanyang opisina ang ipinamimigay na bigas ng gobyerno sa sambayan ng Pilipino dahil hindi naman daw niya pera iyon. Banat pa nila ay ang pera pang ginastos ito para maitatak lamang ang pangalan ng kanyang opisina sa bawat balot ng bigas na kanilang ipinamimigay ay galing sa Isa lang po ang tawag dyan, mga kababayan, politiko. Epal na politiko. Alright. Hindi naman siya ngayon, sa bagay, yung pamilya niya, politiko, no? Mga nasa politika ngayon. Pero siya nasa politika, pero hindi naman siya binoto ng taong bayan, no? Appointed by the president lang naman po siya, pero bakit ginagawa niya yan, mga kababayan? Bakit may pangalan niya? Nagpapabango sa Recto, mga kababayan?
Baka gusto maging presidente nito sa 2028. Abangan po natin yan. pera ng taong bayan. Kaya ngayon siguro ang sambay ng Pilipino, ang kapal naman ng pagmumukha mo, dapat sa iyo ay patalsikin na sa pwesto. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapinas, umani ng atensyon ng controversial sa pamamagitan ng 10 kilos sa bigas sa Batangas matapos questionin ni Batangas 1st District Representative Leonardo Ligarda Laviste ang pagkakaroon umano ng logo ng Office of the Executive Secretary sa mga sako ng bigas na ipinamamahagi sa ilalim ng programa ng pamahalaan. Diretsa ang tanong ng kongresista ay bakit may logo pa ng Office of the Executive Secretary sa 10 kilos Bongbong Marcos bigas. Kaso dito ay binato rin niya ang tanong kung sino ang sumagot sa dagdag na gastos sa paglalagay ng naturang marka. Si Executive Secretary Ralph Recto ba ang sumagot ng gastos? 50 pesos daw kada sako ng dagdag gastos sa printing ng logo na galing sa pera ng bayan. Ang isyong ito ay lumitaw kasabay ng nauna ng aligasyon ni Laviste na hindi bababa sa 84 barangay sa Batangas ang hindi umano nakatanggap na ipinangakong 200,000 pesos bawat barangay sa ilalim ng bawat barangay makikinabang program sa kabila ng pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Lawigan. Ayon sa kanya, may mga barangay na hindi naimbitahan at may ulat pa na may kinalaman umano ito sa tampo ng lokal ng pamunuan, isang paratang na lalo pang nagpasindi sa panawagan para sa transparency sa distribution ng ayuda. Sa gitna ng tanong na binigyang din ni Laviste na ang pondo para sa ayuda ay di pag-aari ng sinumang politiko kundi mula sa buwis ng taong bayan. Dahil dito ay naghain siya ng panawagan para sa investigasyon sa posibleng irregularidad mula sa umano'y hindi pantay na distribusyon ng ayuda hanggang sa dagdag gasto sa paglalagay umano ng logo sa relief goods. Samantala ay nananatiling palaisipan sa publiko kung ang layunin ay makakatulong, kailangan pa bang lagyan ng pangalan o logo ang ayudang pinondohan ng bayan. Ayon pa sa official report, nilabas ng ang balita ngayon sa kanilang official Facebook account. Ganun ba kadaling lokohin si Marcos Jr.? Umiigting ang controversy sa distribution ng ayuda sa Batangas matapos ihayag ni Batangas 1st District Representative Leonardo Laviste ang isang matalim na tanong na ngayon ay sentro ng usapan. Naloloko ba ang Pangulo ng sarili niyang gabinete? Sa kanyang pahayag, direkta niyang kinestyon ang umano'y hindi pagsasama ng 84 barangay sa programa, bawat barangay makikinabang sa kabila ng presensya ni Pangulong Marcos Jr. sa Batangas para sa pamamagahagi ng tulong. Hindi ba aamin si Recto o hindi ba aaminin ni Recto kay Bongbong Marcos sa hindi sinama sa ayuda ni Bongbong Marcos ang 84 barangays dahil sa tampo ni Governor Vilma, ani ni Laviste? Kasunod nito ay binigyang diin din niya ang mas malalim na usapin ng tiwala sa loob ng administrasyon. Payag ba si Bongbong Marcos na pagsinungalingan siya ng sarili niyang gabinete? Presidente ng Pilipinas, ganoon ba kadaling lukuhin? Ang naturang pahayag ay direktang tumutukoy kay Acting Executive Secretary Ralph Recto bilang opisyal na inaasang magpapaliwanag sa Pangulo, habang inuugnay naman ang umano'y dahilan sa tampo na ibinabato kay Vilma Santos Recto. End quote. Matapos nga lumabas sa balitang ito ay umani agad na samot sa comment at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan, at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kanilang hiling at komento sa mundo ng social media. The netizens posted, kanila bang pera ang pinamimigay na ayuda? Kung tunay silang matino at may malasakit sa mahihirap, dapat bigyan lahat ng tulong dahil taxpayers ang money galing yan. Kung hindi ibibigay, siguradong darambungin na nila yan. Alam naman ng mga ganid, walang kasiyahan at ipokrito sila. So ayan mga kabayan, no, malaki po talagang tendency na magkaroon po ng korupsyon pagdating po sa mga ayuda-ayudang ito mga karabin natin, no? Kasi hindi naman pong direkta, no? Hindi naman pong direktang napupunta sa mga beneficiary sa taong bayan, no? Ito national project po ito nila, pero ang nakikinabang lang po ay ilan lang pong mga lugar tulad ng Batangas, no? Ni Recto, ni Vilma Santos.
Marami nga po ang nagtatanong, bakit sa Batangas meron, sa ibang lugar wala, mga kababayan? Buong bansa naman yan, di ba? At bakit pili lang yung mga nakikinabang? Hindi po lahat nakikinabang. Dapat nga dito, dahil national project po ito, ay lahat po, mga kababayan, ay makinabang. Total, lahat naman po tayo ay naghihirap sa mga panahong ito. Sino po ba ang hindi naghihirap, mga kababayan, sa panahong ito ngayon, di ba? Oh. Kaya talagang wala tayong magagawa dito sa kanila, mga Ito ang kababayan. Tungkol sa epal-epal. Oh, bumanat kagad siya sa kanyang vlog. Bawal ang epal. Huwag niyong gamitin ang pundo ng kaban ng bayan para sa inyong kaipalan. Sabi niya, mamaya siya na mismo na ipal. Yung distribution ng 5,000 pesos ayuda sa mga tricycle drivers. Ang laki ng mukha ni PBBM doon. Oh, bakit? Pera ba ni BBM yung tig 5,000 na inayuda sa mga tricycle drivers? Hindi naman Pera nating lahat. Taxes natin yun. So, ibig sabihin lang nito, mga kababayan, presidente, administrasyong ito, lahat ng kaalyado nila, they are all bending the law. Di ba? Kung si Recto sa bigas, mayroong logo ng opisina niya, mga kababayan, politiko pa rin yan. At they are bending the law. Kaya sabi nga po kanina, sila mismo nagsasabi na bawal ang epal ng politiko pagdating po sa pamimigay ng ayuda. Pero, mga pagmumukha nila nandoon, mga kababayan. Anong klaseng Anong klaseng batas, anong klaseng regulasyon ang meron tayo? Sila ang gumagawa ng regulasyon, pero sila po rin, mga kababayan, sila rin po ang nagbe-break ng regulasyon na yan. Nako po. Anyway, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol dyan, mga kababayan? Just comment down below at syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.